bawat isa ay andun nga ang kagalakan na kung saan ang oras na ito bago tayo muli magpahinga, ay andun nakatagpuin po muli natin ang ating Panginoon. Ano po? So tayo po muli manalangin, dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, muli ang aming pasasalamat kung paano ikaw ang Diyos na buhay ang makapangyarihan sumasa amin. Ama, ito naman po ang sanggawain na kung saan para sa mga kananayan na nawa po, O God, ang dalangin ko nga po ay manatiling nag-aapoy ang aming altar sa ganitong mga gawain, Panginoon. Keep the fire on the altar burning sa pamagitan nga po, O Diyos, ng aming pakikilako, pagkukumit, pagkasubmit, O God. Dahil ito nga po, O Diyos, sa isang oportunidad para nga po kami ay makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, na kung saan, O God, ito po ay may mga pagkakataon na kung saan ay dapat nga po namin i-grab yung pagkakataon na kung saan ay kami po'y tinatawag mo, O God. Andun nga po, O God, nakita ka po namin na kung saan bigyan po nga po kami ng puso na kung sa'y patuloy kang hinahanap, may kapapangumbaan at lagi magpasaluamat sa iyong ginagawa sa bawat isa sa amin na buti man ito o hindi nakakalugod tunay ang hindi namin naranasan mga trials man ito. Patuloy na pasasalamat ay andun nga po na ibigay namin sa iyo kami magpakumbaba lagi na mayroong ding pagkatakot, magal na pagkatakot sa iyo, Ama. O Diyos, sa ganitong mga gawain, patuloy na dinadalangin po namin yung mga wala rito na sila po ay patuloy na magkaroon ng passion para sa iyo at compassion naman din sa aming kapwa. Para sa ganun, kami lumago na may karunungan at may discernment na kung saan ay andun nga po na maging progressive kami bilang isang mga anak mo, O God. Salamat sa kapayapaan, salamat nga po sa katagumpayan ng bawat gawain namin na kung saan ikaw nga po ang Diyos na kung saan ay sumasa amin lagi. Na laging andun nga po, O Diyos, ang iyong pangako, O God, na kung saan ay sabi mo nga po sa Exodus 13:14, the Lord replied, my Lord will go with you and I will give you rest. So ito po'y pangako mo na lagi mo kaming kasama. Dinesign mo kami para lagi kami sa presensya mo ay naandun, O God. Andun nga po yung presensya mo, O God. Ito po yung aming ultimate, ito nga po yung tunay na layunin namin, ultimate goal namin, kaya mo kami tinawag. Kaya patuloy na sa ngayong presensya, Panginoon, sa iyong aming hiling at samos through the power of the Holy Spirit will be upon us in this ministry, in this platform, O God, in Jesus' name. Lord, ang mga salita mo mahayag, Panginoon, patuloy nga po na bigyan mo po ang bawat isa ng karunungan at kaalaman. Yung discernment na maunawaan po namin ang mga salita mo, ito po mga talinhaga, mga parables, na kung saan yung pangunawang nagmumula sa ibalot mo po sa bawat isa sa aming Panginoon. Gamitin mo lamang ako ayon sa iyong naisin, gamitin mo ako ayon sa iyong hatikain, gamitin mo ako ayon sa iyong panawagan, O God, in Jesus' name. Maraming salamat po, bagamat ito po ay ngayon lang aking iniatas, kanina lang, Panginoon, pero ako nga po, ito nga po, O Holy Spirit, ang siyang patuloy na gagabay at papatnubay, upang ito po, O Diyos, ay may bahagi ko ng tama at wasto, Panginoon, in Jesus' name. Salamat po sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po rin po ating Panginoon, anak. Tayo nga po ay naandito sa aklat ng Mateo chapter 13 at ito nga po yung ating pinag-aaralan. Itong po nga po sa talinhagang itinuturo ng ating Panginoon o sabi nga po, it is a parables of the kingdom. Ano po? Ito po ay talinhaga ang tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Nakita nga po natin dito na ang kung saan sa ating po pag-aaral ay ating pong tutunghayan sa chapter 7 po, kung saan ay papasahin ko na lang po ng diretso. Ano po? Mula po sa verse 1, sabi nung dito, noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas sa bahay at naupo sa tabi ng lawa, pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao at nagtuturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasaka lumabas upang maghasik sa kanyang paghasik ay bining nalaglag sa binandaan, dumating ang mga ibon at kinuha ng mga iyon. May binhing nalaglag sa kalupatuhan sapagkat manipis lang ang lupa at yung ibon at binhing iyon. Ngunit nang mabilad ang matinding araw, sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibas ay walang ganong ugat. May verse 7, may binhing naman na nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nagbuhay ng tig 100, ng tig 60 at may tatagtig na 30 butil ang bawat buhay. Ang may pandinig ay makinig, sabi po sa verse 9. Punta po tayo doon sa verse 22 na kung saan sabi po dito ay
dahil ito po ay nasa program na inaayos po ni Sister Babe. Sabi po din sa verse 22, inilalarawan na naghasik ng gawagay, nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigay sa mga kayamanan, ano pat ang salita ay nawala na kanyang buwag sa kanilang puso, kaya't hindi makapamungan. At verse 23, at inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaanuwa nito, sila'y namumunga ng tig-100, tig-60 at may tig-30. Purihin po ang pagkabasa ng ating salita ng ating Panginoon. So dito po sa ating pinag-aaral, sabi nga po dito, ay ang ating Panginoong Hesus ay maraming ilustrasyon para po sa pinakita na po sa kanyang mga talinhaga sa kanyang pagtuturo. Ano po? Sabi nga po dito ay siya po yung kung saan sa bawat pagtuturo po niya ay meron po siyang mga parabola or talinhaga na kung saan ito po ay mayahalin tulad sa isang pamilyar or something unfamiliar sa pang-araw-araw na gawain ng tao. Ito po ay nakakatulong upang maunawaan po natin ito po yung spiritual truth ng bawat isa. Katotohanan about the spiritual po natin. Ano po? Na kung saan ito po ginagamit natin, spiritual truth about using everyday object or relationship sa araw-araw nating pamumuhay. Ito pong parabolang ito, itong talinhagang ito, ay pinakikita po sa mga tagapakinig ng ating Panginoon upang matuklasan yung katotohanan. At the same time, ay nakakansel po niya yung katotohanan mula sa kung saan ay mula po doon sa mga tamad makinig o doon sa tamad tumlumago o yung may stubborn spirit. Ano po? Yung matigas ang kanilang mga kalooban. Sabi nga po, to those who are earnestly searching, to sa mga tao na kung saan matapat na hinahanap, sinasaliksik ang katotohanan ng ating Panginoon, salita ng ating Panginoon, the truth becomes clear. Ang katotohanan ay nakikita ng maliwanag. At dun nga po, we must careful not to read too much parable. Ano po, sabi nga po, may paalala dito na wag po natin masyadong tutuunan kasi kung hindi natin talagang maunawaan at natin ibabahagi, maliligaw po tayo. Sabi nga po dito, ang lahat ng mga tinuturong talinhaga ng ating Panginoon, one meaning unless otherwise specified by Jesus. Ayan. All parables have been one meaning unless otherwise specified by Jesus. Kaya nga po dito, mamaya dito po sa verse 22 and 23, pinaliwanag po ito ng ating Panginoon. Ano po? Sabi nga po dito sa ating binasa, dito sa verse 8, ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa. Okay, verse 7, ang binhing namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawang, tinilis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay at tig-100, tig-60 at tig-30 putil ang bawat uhay. Ang pandinig ay makinig. The parable should encourage spiritual sower. Ito po ay pinakikita na kung saan ito pong parabolang ito o talinhagang ito ay pinakikita na kung saan ay tayo na kung saan nag-aaral ng salita ng Diyos ay para tayo nagtatanim. Na kung saan kung sino, yung mga nagtuturo, yung mga nangangaral, na kung saan o yung ibang namumuno na kung saan ay sa kagaya nga po nitong ating platform na ito ay panahin tulad nga po isang magsasaka na kung saan ay magsasaka na kung saan ay nagtanim ng mabuting binhi at mayroon sa pagtatanim po ng binhi ay hindi po lahat ay lahat ay mabuti ang pamumunga. Kagaya nga po sa kung saan sa akin pong maliit na kung saan inasadya noong unang panahon ako sa isang palayan. Ang kapatid ko po doon ay siya nagmamanage. Kaya po pag tuwing sila po ganito mag-aanihan or maghahanda sila para mag-anihan, kumukuha po sila ng binik sa DA, sa Department of Agriculture dito sa amin. At sila ang mga DA po, alam nila at binibigyan ako ano yung latest na mga magagandang binhi on that particular season. Meron po kasing miss season na kung saan ba yung panag-ulan, yung binhing may particular na binhi sila ibibigay para yun po ay akma do sa panahon ng tag-ulan at meron naman binhi na ibibigay para sa akma sa tag-araw. So dito po makikita po natin na kung saan ay magkakaroon sila, meron silang mga gandang variety na ibinibigay para sa ngayon kasi ngayon makikita po natin pag tag-ulan medyo laging basa ang palayan at panahon ng anihan ay andun nga po minsan ang mga naha-harvest na palay, meron nagkakaroon ng maraming ipa. So, dito po, pero iisang binhi ang inilalagay po doon. Na iisang binhi ang pinipili pa natin nila yung mabuting binhi na kung ayon sa kung sa panahon. Pero at the same time, meron pa rin mga uhay, meron pa rin mga palay na tumutubo na kung saan ay hindi nagiging maayos. Hindi lahat ay maayos. Ang hindi maganda ang pagkakaroon ng uhay sa uhay na yun na pag mag-bear ng palay talaga. So I'm speaking specifically na sa isa palayan ako
dahil doon po ako na-expose. Nakasinhalugan po dito na kung saan sinasabi nga po dito, the farmer sowed good seed. Nagtatanim daw po ang isang magsasaka ng mabuting binhi, pero hindi lahat ng binhing yun ay mamumunga ng maayos. Sabi nga po kahit daw po sa mga halaman o sa mga gulay, lumalago din po sila na kung saan ay iba't iba din po ang nagiging resulta. Hindi lahat ay nagiging mabuti ang nagiging pamumunga. So dito sa pagkakataong ito, ano po, sa atin pong pagtatanim ng salita ng ating Panginoon, because we are considering a farmer na nagtatanim ng isang halaman, so ito pong ating ginagawang ito spiritually sa ating espiritu, na kung sabi nga po dito, wag daw po tayo ma-discourage if you do not always see result as a faithful to teach the word. Hindi daw po tayo ma-discourage dahil sa totoo lang po sa ating karanasan, personally, ako po, ando na yung effort mo, ando na yung dedikasyon na ito na kung saan ay may mga pula na kung saan ay tatanggapin nila, tuwan-tuwa sila, ay opo, yes po, totoo po yan, ganito magte-testimony pati sila. But later on, nagsasawa. Ano kumbaga hindi sila nagiging consistent sa tuwing linggo o tuwing anumang araw ako magbibisita ay hindi maraming ayun ang pag-aaral natin maraming labahin ay may pupuntahan kumbaga makikita po natin hindi pina-priority pero po rin po ating Panginoon dahil dito po sa atin po bagamat tayo wawalo ngayon ay andun nga makikita natin yung consistency ng sino man po nakita po natin mga kapatid na sabi ko nga po pag ikaw po itinawag ng ating Panginoon, grab the opportunity kasi minsan doon lang yun sa time na yun na kung saan na ikaw yung tamang gagamitin ng ating Panginoon. Kaya make every effort na kung saan ay dahil ito gawain ng Panginoon, hindi ito gawain ng tao. Kaya po, sabi nga po, don't be discouraged if you do not always see result as a faithful teach the word. Sabi nga po dito, yung pananampalataya ng bawat isa, cannot be forced, kung saan ay hindi natin talaga lahat ay madadala. Yung kung paano sabi ko nga, Lord, bakit yung aking espiritu ko ay hindi makatransfer sa kanila? Hindi naman na po ako nagmamagaling, ako nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Pero ang inaano ko dito, yung ating passion, commitment, submission to God, na kung saan lagi ko pinapaliwanag sa kanila na kung saan ito po ay hindi po ito pa kung saan ay pagtityaga, kundi ito po ay passion po ang Diyos ang nag-aata sa inyo para po kayo ay makakilala. At yun naman ang tinawag makakilala at tunay na magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Iba po yung pagkakilala lang kaysa nagkakaroon tayo ng malalim na relasyon. Kaya yun po yung pinakikita ko po sa kanila. Sabi nga po dito, a miracle God is on the us of God Holy Spirit as He uses His word to lead others to Him. So, ito po ang inaasahan na nga po natin sa ating patuloy na ganitong ginagawa natin ay yung miracle ni God sa mga tao na kung sa inakasama natin at sa ating pagbabahagi ay nababago ang buhay nila. Ito po yung pagkakataon makita po natin na sila po ay pagkilos ng Holy Spirit. Tayo yung tagapagtanim na ginagawa natin yung effort natin, may katigalakan sa puso at yung tinataniman nga po yun na kung saan ay nasa ating Panginoon ang himala kung saan pusong yun ay sa pagiging bato ay magiging matabang lupa. Kung paano sa buhay po nila ay marami nga po silang alalahanin dahil abin nga po nakatuon sila sa mundo lang na dito sa lupang ito. Hindi nila patuloy na pinapaliwanag nga po natin, pero bakit andun nga po na sa akin personal na ito pong ginagawa natin ay inihahanda po natin yung ating eternal life. Ay hindi po, lagi nilang nakakalimutan kung saan nakapokus sila sa kanilang pangangailangan dito sa mundo ito. Sabi nga po dito sinabi nga po dito, ngunit ang binhing nalalag sa mabuting lupa ay nag-uhay, nagtig-100, nagtig-6 na po at 30 butil ang bawat uhay. At sabi nga po, at ito makikita po natin sa bawat platform natin kung alin po mga kapatid ang puso na kung saan ay andun na kung saan ay namunga ng 6 na po 100. Sabi nga po dito, nagtig-30 butil. Sabi ko nga po, hindi nga po lahat talaga ay mayroong 5, may 30, kundi meron talagang uhay na ipaanglaman. At yung po makikita po natin sa ating na-encounter sa ating mga kapwa. Kaya po, yun po isang bagay na kung saan na ipinakikita po sa atin sa talinhagang ito. Kaya nga sabi nga po dito ng verse 9, human ears hear many sound. So tayo po lalo po ngayon, marami tayong platform. So, sa iba't ibang araw, iba't ibang oras,
marami tayo, ang pandinig natin ay marami nga po tayong madidinig. Sabi nga po, human ears hear many sounds, but there is deeper kind of listening that results in spiritual understanding. So ayun po, sa ating pakikinig sa iba't ibang tagapagturo, kasi nga po mayroong pang umaga, may pang gabi, may pang araw-araw, na kung saan nakikita po natin. Pero ang sabi nga po dito ay meron pa po. Itong ating tenga, human, ito talagang physical nating tenga, ay maraming narinig. Pero sabi nga po, yung deeper kind of listening, yung malalim na pakikinig po natin, na kung saan kasama doon ang spiritual understanding. At yun po ay nagpapakita kung yung binhing iyong pinaglalagyan ay andun nga po kung yun ang pinaglalagyan, pinagpataniman ng bunot, nalaglagan ng bining yun, makikita po natin kung ito matabang lupa, o ito ay stony, o ito ay mabato, o ito ay madawag. Nakita po natin, sabi nga po dito, na kung saan ay God's will, you have spiritual hearing. Kalooban ng Panginoon na tayo ay may spiritual na pandinig. And this parable will give you a new perspective. Panibag, ito po yung may perspektibo na kung sa'y maunawaan natin ang mga salitang ito ng parabola ito ng ating Panginoon. Sabi nga po, pag daw po tayo, when speaking in parable, sa pamagitan po natin Panginoong Jesus, sa kanya pagpagtuturo ng kanyang mga tinihaka, Jesus was not hiding truth from sincere seeker. Hindi po sa atin po na kung sa'y tayo ay yung tunay na sinasabi natin, hinahanap natin ng ating Panginoon, gaya nga po ng sinabi sa Matthew 6:33, seek for His kingdom and His righteousness, and all these things have given to you. Kung ating tunay nga pong hinahanap ang ating salita ng Diyos at andun natin yung ating sensibilidad, binibigyan po natin ng sapat na oras at panahon siya. Sabi nga po dito, ay andun nga po na kung saan ay makikita po natin kung ano yung ating hahanapin. Sabi, when speaking in parables, Jesus was not hiding truth from sincere seeker, because those who were receptive in spiritual truth understood the illustration. Maanawaan at pinakikita at tinuturo natin Panginoon. Sa iba, they were only stories without meaning. So sa mga mababaw, yun nga po, yung mga puso ay matitigas, puso ay madawag, sa kanila, ang mga itinuturo ito ng ating Panginoon ay walang kahulugan. Pero tayo na kung saan nakakakilala, nawa po, hopefully tayong siyam ay naunawaan po natin kung ano ibig sabihin na tinuturo ng ating palabra ng ating Panginoon. Sabi nga po, this allowed Jesus to give spiritual food to those who hungered for it, while preventing his enemy from trapping him from sooner that they might otherwise be have done. Kaya nga po, kung tayo sincere, tayo tunay na inahanap natin ang atin at sinasaliksik natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin, pamagitan ng kanyang salita, ito po'y matatagpuan natin. Hindi po ang ating Panginoon ay hindi bingi. Kaya nga po sa halimbawa sa ating pananalangin, ay andun nga po na kung saan ang Diyos po natin nakatunghay. Ang Diyos natin sabi, nagmangako siya na siya tumutunghay sa ating mga panalangin. Sabi nga po ay, ang lahat ng lumalapit sa kanya, hindi niya binibigo. Ang lahat ng tumatawag sa kanya ay kanyang tinutugon. Sabi nga po sa Jeremiah 33:3, kung paano siya po ang ating Panginoon ay hindi pinakikita niya na kung saan ay kung sa ating paglapit sa kanya, hindi niya tayo binibigo dahil kung andun nga po yung kanya patuloy na kung saan ay pagtunghay, hindi siya bingi para hindi po niya madinig ang ating Panginoon. Ayun siya po rin nangako na kung saan ay kung tatawag kayo sa akin, sabi nga po niya, tutugunin kita at ipapahay ko sa iyo mga bagay na mahirap, mahiwaga at na hindi mo naunawaan. Kasi ito ng ating Panginoon, ang laman ng puso't isipan natin, kung totoo, siya yung hinahanap natin o kumbaga nakikisalamuha lang tayo, nakikiayaw lang tayo, pero sa puso natin isipan, hindi naman, hungkag naman. Kumbaga kumbaga parang kung saan nakikigaya lang, pero sa puso't isipan natin, hindi wala yung sinseridad, wala yung katotohanan. Dito po makita po natin na kung saan ay ito pong mga tao na kung saan nakikinig sa salita ng ating Panginoon, nagaya nga po nito mga Pariseo, na kung saan ay tingnan lang nga po, sabi nga po doon sa verse 12. Anuhin na din po natin yung verse 12 kasi andito na din po, kasama na din po yun. Sabi po dito sa 13:12,
wait, paano? At sa 13:12, sabi po dito ay, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at nananagana, ngunit ang wala, kahit na ang kaunting nasa sa kanya ay kukunin pa. Kaya po yung patalinhagang yun kung saan ay sinasabi nga po yung kapangyarihan ng salita natin ng Panginoon, na kung saan ay sabi po dito ng ating Panginoon sa verse 13, nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakikita at nakikinig ngunit hindi nakakarinig, hindi nakakaunawa. Sabi nga po ay balik tayo sa dito po sa 12. Sabi nga po ay sapagkat ang mayroon ibibigyan pa at mananagana ngunit ang wala kahit accounting nasa kanya ay kukunin pa. Kasi nga po nakikita ng ating Panginoon, binigyan ka na nga ng pagkakataon na kung saan ay yung biyayaan o halimbawa yung opportunity na ito na kung sa itinalaga ka nga, ayun na nga yung pagkakataon, sabi nga po, sabi nga po, pag ganito mga bagay at binigay, igrap po natin kaagad kasi minsan lang yung dumating ay bali, pag dumaw sa susunod, hindi na. Kaya nga po, sabi ko nga po, Lord, gawain mo ito, na kung sa isa lahat ng gawain ng ating Panginoon, at kaya po minsan kasi po talaga bumabagsak din ng physical, ay talagang inaakin paghayo. Kaya pag araw, kagaya bukas, araw ng paghayo ko, pero talagang titiisin ko yun para sa kalulahati ng ating Panginoon. At para naman kung pag sa Panginoon, para sa Kanya, ando naman ang Kanyang protected pag-iingat. Andun nga lang, kompleto kami, dala kang tubig, may dala kang paypay, meron kang electric pan, na kung sa sobrang init ng muna, hindi ganito. Pero ngayon po, nagkakunsay, kailangan mo din protection na ng iyong katawan lupa. Na kung saan ay makita nga po natin, sabi nga po dito, balikan po natin sa verse 12, sapagkat ang meron ibibigyan pa at ang mananagana, ngunit ang wala kahit kaunti na sa kanya, kukunin pa. Ano sabi dito? Ito po kang salitang ito, ibig sabihin na kung saan tayo ay responsible or to use well what we have. This praise, ito pong salitang ito na verse 12, ay nagpapakita na tayo responsible para gamitin natin ng tama kung ano ang nandiyo sa atin. Sabi nga po dito, kung ang tao, when people reject Jesus, their hardiness of heart drives away of renders useless even the little understanding they had. Ayan. Dahil nga po, kung sila'y tumatanggi sa ating, binibigay sa atin, ay yan nga po, sinabi ng ating Panginoon, kukunin pa yung naandun sa kanila kakaunti na. Kaya, patuloy nga po mga kapatid na tayo sa ating pinagpapagamit sa ating Panginoon, ay lalo nga po tayo na kung saan ay, sabi nga po ay, yung bagang isang talinhaga din ng ating Panginoon na kung saan yung manggagawa, na kung saan ay, kung paano na nga kung saan ay pinagkatiwalaan ng 500, 100, at yung 1,000, na kung saan ipinangalakal yung 1,000 at yung 1,500, pero yung 100 itinabi pa. So ito po yung pinakikita na kung saan binigyan na nga tayo ng malaki, gamitin natin sa ikalulwala din ng ating Panginoon. At yung 100 ako say, meron maliit na meron tayo. Ano ba kayong meron tayo na kung saan sabitangin natin yung pinakamaliit? Gamitin natin. Huwag natin itago. Huwag natin ibaon sa lupa. Bagkus paggamit po tayo sa ating Panginoon. Kung pagbuhos, halimbawa, gamitin mo ng iyong buong tapang ang iyong pagbuhos. Kung pag-awit, pinaawit ka, sige, awit. Ang tinig na yan, bigay ng Panginoon. Diba? Yun nga po sa ating mga patutuo, di po baga, na kung saan ito ay kasama ng ating paglaho, kasama ito sa ating pagtawag sa ating Panginoon at pasalamatan ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating patutuo. Ayan, punta na po tayo sa 22. Na kung saan sinabi nga po dito, sa verse 22, inilalarawan ng ang nahasik sa dawagan ay nakikinig ng salita, ngunit ang abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigay sa mga kayamanan, ano pat ang salita ay nawala ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi nakapamunga. Sabi nga po dito, how easy it is to agree with Christ with no intention of obeying. Sabi nga po, okay, oo tayo ng oo, meron minsan ganun po sa ating pag-preach, sa ating pag-angaral, at nakangiti, parang tanggap na tanggap nila, pero naandun nga po na hindi naman nila sinusunod. Wala ang pagsunod. Di ba sabi nga po, once na narinig natin salita ng Diyos na, nakara na agad natin. Wag po na kung saan ay iiwan, binabaliwala po natin. Sabi nga po dito ay, it is easy to denounce worries of this life and the deceitfulness of wealth and still do nothing to change our ways. So, ito po yung pagpamakita na kung saan ay nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero pagdating ng mga problema, andun pa rin, dala-dala mo pa rin. Sinasabi mo na kaya mo, pero dipitin, parang kita naman sa iyo kung talagang
dinadala mo ng maayos yung iyong yung iyong mga worries o yung mga trials mo. Ano po? Sabi nga po dito, sa buhay po nating ito, sabi nga po dito, ay still nothing to change our ways. Kumbaga, salita ng ating Panginoon ang tunay na magbabago sa atin at nasa ating pagsunod mismo. Dahil tayo pa ay may free will, tayo mismo ang susunod sa kalooban ng gusto ng ating Panginoon at hindi tayo sasasalain ng ating Panginoon kung ano yung gusto natin. Sabi nga po dito, if you have everything you could want, but fortify eternal life with God, will those who will be desirable. Kumbaga, kung sana sabi dito na kung saan ay itong ginagawa po natin, sa ginagawa natin ito ay hahantong nga po ito sa buhay na walang hanggan para kung saan tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay inilalarawan na kung saan ang kanyang salita ay tunay nga po na kung saan ito po yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan na kung saan ay huwag nating pawala ng bisa ang kapangyarihan ng salita ng ating Diyos. Kumbaga huwag tayo maging abala lagi sa mundo. Huwag natin punuuna ng pansin. Bagamat in real life, kailangan natin yun. Pero at the bottom of our heart, dapat hindi po yun ang ating maging priority. Maging priority po natin ay yung utos ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, in the light of eternal life with God, are your present worries justified? Na kung saan naghahari pa po ba yung ating mga alalahanin? O totoo ang ibibigay natin ito sa paanan ng ating Panginoon. May mga pagkakataon na po sa matagal ka na nga po nananalangin, pero andun pa rin. Pero andun na pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Kung naibigay na natin sa Kanya, ipagkatiwala ng totoo, ng tapat. Kasi nga po, sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, kung tayo humihingi ng anumang bagay sa Kanya na natatagalan tayo, na Kanyang pagtugon, ang salita ng Diyos ay kumpleto. Sabi nga po sa Isaiah 60:22, na kung saan na ay sinabi nga po, when the time is right, I the Lord. When the time is right, the Lord will make it. Diba? Kaya po yun po yung panghawakan natin na kung saan ay dapat po natin, na kung saan ay makita, na kung saan ay yung pagsunod sa naisin ng ating Panginoon. Yung kanyang mga salita natatanim sa puso po natin. Binihahasik sa araw-araw, umaga, gabi. Atin nga po laging saliksikin ang katotohanan nun. Kaya nga po tayo may Biblia, may guidance, may manual tayo na kung tayo ay nakikinig at lagi nating pataimtim na pagninilayan ng kanyang salita, meron din tayong personal na kung saan mabasahin lang po natin ng taimtim ang binabahagi at ating naririnig. Upang sa gayon, lalo tayo po mga kapatid na lumakas. Lalo tayo magkaroon ng pangunawa. Lalo tayo na kung saan ay bigyan ng Panginoon ng katotohanan na kung sa ikapangyarihan para maunawaan at maisabuhay ang kanyang salita. Sabi po dito, at inilararawan ang nahasik sa matabang lupa ang nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. The 4 types of soil represent different responses to God's message. So ito po yung 4 na kung saan ay nahasikan ng salita ng Diyos, na kung saan 4 na klase ng lupa na nagpapakita ay ito yung iba't ibang klaseng pagtugon sa mensahe ng ating Panginoon. Ang mga tao, sabi, people respond different because they are in different state of readiness. So andun nga po, iba-iba ang sitwasyon ng bawat taong nakikinig dahil andun nga po na may iba't ibang sitwasyon o panahon para sila ay maging handa sa salita ng ating Panginoon para sundin nila ng ganap. Meron kung saan ay, saan na yan? Gagawin ko muna ito. O meron naman, Lord, pala itinuro ko. Tulungan mo po ako na makasunod sa iyo. Sabi nga po dito, some are hardened, others are shallow, and others are contaminated by distracting worries, and some are receptive. So, saan po tayo ngayon? Tayo po ba sa panahong ito na kung saan, tayo po ba dito yung matigas na parang stony? O tayo po baga ay mababaw lang, hindi nagkaroon ng ugat ang ating salita ng ating Panginoon sa puso natin? O andun tayo na kung saan nadidistract tayo ng maraming alalahanin, karamdaman, sakit, kawalan? Or tayo po yung kung saan ay tinatanggap natin na maluwag sa ating kalooban ang paalala ng ating Panginoon? Sabi nga po dito, how has God's word taken root in your life? Paano nag-uugat ang salita ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa? What kind of soul are you?
Anong klaseng lupa ang mga puso natin? Tayo pong siyam na narito kasama ako. Ano po baga klaseng lupa tayo? Ito po baga stony? Ito po baga ay yung madawag? Ito po baga ay yung kung saan ay naaalala kung saan ay sinasabi nga po dito ay natatanggap po ba natin ng maluwag ang kanyang salita? Kaya tayo po sa sarili natin mga kapatid, tayo po ang nakakaalam kung anong klase puso tayo na kung saan ay tumatanggap ng salita ng ating Panginoon. Kaya ito nga po yung sinasabi natin, itong 4 na klase ng lupa, nagre-represent sa ating pagtugon sa mensahe ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, meron tayong kanya-kanyang pagtugon na kung saan ay dahil ito po ay meron tayong katatayuan ng sa bawat isa sa atin, hindi tayo pare-pareho kasi nga po, sabi nga po, ang ating spiritual level ay hindi pare-pareho at ang ating pangunawa ay hindi rin pare-pareho. Kaya dito sa pagkakataong ito po yung dapat nating makita. At ito po yung ating kung saan ay pagnilayan ngayon. Sabi nga po dito, how God words taken root on your life. Paano po nag-uugat ang salita ng Diyos sa bawat puso po natin sa oras sandaling ito? At anong klaseng lupa ang meron tayo sa oras sandaling ito? Ito po yung kung saan ay nakita po natin dito sa 22 and 23 na ipinakikita sa ating pinag-aaralan na kung saan ay naasik sa dawagan at andun nga po na kung saan ay naging abala sa mundo, ibig sabihin, naging abala sa mundo, naging maibigin sa kayamanan at nawala yung puwang sa kanilang mga puso. So, dito po ay kung makita natin ay dito kung saan ay pinakikita, pinaaalala sa atin ng ating Panginoon. Yung 4 na klaseng ito ng lupa na kung saan nagre-represent sa kung paano tayo tutugon sa italitang ito ng ating Panginoon. Sa message na ito ng ating Panginoon. Sabi ko nga po, iba't iba ang ating pagtugon, pero itong katanungang ito ay andun nga po na pinakikita sa atin. Utawa, hindi tayo maging hardened, at hindi tayo mababaw, at hindi tayo kung saan ay contaminated sa mga sa mga pangyayaring nagaganap o sa buhay po natin naranasan, at nawa tayo ay maging receptable sa buhay na sa salitang ito. Kaya po ito po, tayo po ang makakasagot sa buhay po natin sa ngayon. How God words taken root in your life. Paano nag-uugat sa buhay natin ang salita ng ating Panginoon ang pagminilayaan natin sa bawat sandali? At anong klaseng lupa ang meron po tayo? Purihin po ang ating Panginoon, Ama, sa oras sandali po ito, sa mga tanong na ito. Ito nga po ang Diyos na nakakaalam ng laman ng puso at isipan ng iyong mga anak na narito. O Diyos, ang alam po na Panginoong Hesus, nawa po, O God, sa bawat isang narito, Panginoon, sa siya 8 kapatid kong narito, O God, sa mga kananayang ito at kababaihang ito, Panginoon, nawa makita po nila ang kanilang mga sarili, kung anong klaseng lupang at puso nila, Panginoon, na kung sa bawat oras na kami ay merong online na ganito o nakikinig kami o kami po ay nagbabasa sa aming personal, ay makita po namin kung ano nga po ang Lord, ang klaseng lupa na meron kami sa pamagitan ng aming puso. O Diyos, sa ngalan po na Panginoong Hesus, tunay nga po, God, na sa pagtuturo mo, God, hindi namin kaya na kung sa isa sarili lang namin. Pero Holy Spirit, andiyan ka upang siyang patuloy na gumabay, tumatubay, gawin nariyan upang patuloy na magturo. Tulungan mo lang po kami, Panginoon, ng aming pusong ito ay maging fertile lagi. Lagi kami maging receptive at sa pagtanggap namin ay kami andun nga po ang aming pagsunod, Lord God. In the mighty name of Jesus, Lord, patuloy na bigyan mo ng passion, commitment, ang aking mga kapatid na narito, maging ang wala rito, God. Dahil patuloy at patuloy na habang kami nag-aaral ng iyong mga salita, patuloy at patuloy na nangungusap ka sa bawat isa. Kung paano, O Diyos, sa aking pagbabahagi, meron kang itinuturo. Hindi po, Ama, sa mga nakikinig. Kuminsan ako rin po ang nakikinig. Kaya po, Ama, tulungan niyo po kami, Panginoon, ng pusong ito ay maging fertile lagi, maging matabang lupa, na kung saan maging receptive kami sa mga tinuturo mo sa amin at ito po'y aming malakaran ng ayos sa iyong naisin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Dahil kung kami tutugon, Panginoon, andiyan ka, Holy Spirit, para lalo mong pag-ibayuhin para sa buhay namin ang iyong mga salita. At makita sa amin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin buhay. Hindi para kami magmalaki, hindi upang, pero lalo dapat po kami ay magpakumbaba lagi. Dahil andun nga po, O Diyos, ang salita mo ay makapangyarihan na siyang humuhubog, na siyang nagtuturo,
na siya nagbibigay linaw at nagbibigay sa amin ng patuloy na karunungan at kaunawaan na nakikilala ka namin, O Diyos. Salamat po, Ama. Patuloy na ikaw po'y mangusap sa iyong mga anak na narito at ibinabalik ko lagi sa iyo lamang, Ama, ang papuri ko sa salamat. Dahil ikaw po ang may taglay dito na ibinabahagi mo lamang sa amin. Kaya po sa salamat at ang kaluwalhati ay sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po, Ma'am Annalyn, bilang our presider. Back to you po.